Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you, August 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng energy mo lang talaga, ang gusto mong makuha para sa personal reading, details, lalagay ko sa screen ng aking video yung aking FB or pumunta kayo sa description below or sa pinaka-YouTube ko na handyan po yung link ng aking FB. Yan, pwede kayo mag-message sa akin sa Messenger para sa details ng personal reading. General reading, hindi mo to personal reading, energy reading tayo. Vice versa. Gawing guide yung mga warning, anak gumene, gumene. Pinalayas yung anak. Okay, meron tayong unicorn. Okay, use your intuition to make a beneficial change. Kailangan mong magkaroon ng understanding, kamalayan sa buhay, kung mga bagay. Kumbaga, you need to use your common sense din. Your instinct, your intuition, yung feeling gut mo, di ba? Nando sa point na yon. Yan. And then also, sa iba sa inyo is mountain road. You are on the road to success. And dito yung sitwasyon na, syempre, don't stop. Alam ko naman yung buhay natin, buhay nyo. Pag gewang-gewang, pag ganyan, no? Okay, hindi okay, hindi okay. Pero syempre, try and try until you succeed dito sa sitwasyon na. At syempre, gamitin mo rin naman yung ano mo, mind mo, okay? Yung pag-iisip mo. And syempre, we have done Angel. June, maaaring may kakilala ka na June ang birthday o kaya naman is 6 days, 6 weeks, 6 months, minutes or hours. Pwede na doon sa point. Changes is coming. Sa iba naman sa inyo is, kung titignan ko dito, is protection. You need to protect yourself o may taong gusto kang protektahan o may tao na gusto kang protektahan. Vice versa. Changes is coming sa iba sa inyo. I will have the crib. Also, this is a new beginning. Ibig sabihin, may sitwasyon na mag-uumpisa o magsisimula. Sa iba naman sa inyo, this a revert pagdating sa iba. Ibig sabihin, kailangan mong i-revert yung sarili mo. Yung parang pinanganak kang muli, ganyan. I-revert mo, baguhin mo yung sarili mo, ganyan. O kaya there's a birth or conception or enterprises. Sa iba siguro mga papasukin kayong mga business, enterprises, pagkakaperahan, mga ganyan, mga opportunities, ganyan, trabaho. Sa iba, baka may mga buntis, mabubuntis, manganak, or magkakaroon ka ng connection sa kanila, or kung may mga pet kayo, pwede rin nandun sa point na yon. There's a peace and harmony. Ako nakikita sa iba sa inyo, maaring may mga peace and harmony na mas mararamdaman mo ngayon yung relaxation or mas mararamdaman mo yung recovery this time kasi andito sa inyo beginning. Sa iba sa inyo is a bread. Ibig sabihin, when it comes sa bread kasi is, alam mo, di ba ang bread kasi is hinuhulma? Di ba? Alam mo yun, kasi pagka, ang bread kasi ano yan di ba? Kapag ang bread kasi, di ba? Hindi ako marunong magluto Hindi ako marunong magluto, pero nakikita ko lang siya sa kuya ko. Kasi ano yun ano siya ano ba yung mga course. Basta nag-aral siya na ng mga baking, ganyan. Mga cake, mga bread, mga ganyan. Basta, tsaka mga cook. Basta more on cook kasi yung kuya ko. Yan, nakikita but sinasabi lang naman niya sa akin na kapag daw nagmasa is, alam mo yung isi-set aside siya. Tapos parang mga 30 hours, 1 hour, something, hindi ko alam kung ilang hours yun. Diba? Tapos tsaka siya iluluto, tsaka siya uli, mamasahin. Ganyan. Ibig sabihin, it means that don't jump. Hindi lahat ng sitwasyon is kailangang madaliin. Hindi to kangaroo. Hindi to elevator. Okay? Hindi pwede. Kasi pwedeng mag-mess ka doon. Kasi andito si Moon. Ibig sabihin, need mo talagang try to work it out and give effort yung situation. Kailangan, kung gusto mo talaga ng abundance at kasaganaan sa buhay, is matutong maging slowly but surely. And syempre, i-work it out. Ganyan. Bigay yung effort. Ganyan. Wag lang isip ng isip. Diba? Yun. Yan. Sa bagong simulang magaganap o mangyari sa buhay mo, kasi may mga magtatapos na, sa bagong simula na makakaramdam ka ng kasaganaan at abundance. Ibig sabihin, abundance, ganito kasi iba sa inyo hindi naintindihan ng abundance. Abundance is meaning of quantity, hindi lang yung pera,
quantity and supply. Ibig sabihin, ano ba yon ate? Yung talent mo, yung sapatos mo, higaan mo, iniinom, kinakain mo, yung mga taong nasa paligid mo, na they love you and protect you, mga ganyan. Yung lahat, yung meron ka, ganyan. Ibig lang sabihin, abundance, lumabas kasi yung beginning and abundance, prosperity, ibig sabihin, mas magiging maganda. Mas magkakaroon ng leveling up. No? Yun na sa point. Pero you need to protect. Sinasabi dito, protektahan mo yon. Kasi yun yung blessing na ibibigay sa ng universe. Halimbawa, magkakaroon ka ng overtime. Mas dadami yung pera mo nun, di ba? Yung sahod mo. O kaya magiging night shift ka. O, kasi may new beginning. Magkakaroon ng mga new opportunity. May bago kang tatahakin o bagong trabaho, something. Well, pagkaingatan mo na yon kasi yun ay abundance na blessing na ibibigay sa ng universe. Diba? Protektahan mo yun. Ibig sabihin, ito yung giving eh. Diba? Yung giving. Pwede iba sa inyo, may hihingi sa'yo, or may tutulungan ka, o may susuportahan ka, or ikaw ang hihingi nito. Okay. And we have the vine. Seek out information that will help you. Nando yung sitwasyon na maaring mas may mga sisiya sa atin ka, aalamin, pag-aaralan, o kinakailangan, this opus. Ganyan. Magsisik ng information kayo. Maglalakim ka o maghahanap ka ng mga impormasyon na pwedeng makatulong sa'yo or kinakailangan. Nasabi dito, lightning, control your anger or you will be sorry. Mag-ingat ka when it comes sa action, movement, decision, mo sa buhay mo. Sa salita mo din mag-ingat ka. Kasi at the end, you will be sorry. At the end, nganga ka. At the end, talo ka. Okay? Sa sitwasyon, walang pagalingan. Ang need natin dito is to be stable. Maging stable tayo. Pero mag-ingat ka. Kung sa emotions mo yan, baka may makaaway ka o hindi mapagkasunduan. Kung sa mga decision making mo yan, mag-ingat ka rin. Kasi, you will be sorry at the end. Ingat kayo sa kidlat, kulog. Also, the lightning kasi is enlightenment, ano? Dito, ibig sabihin is nahandun yung point na may sitwasyon ka sa buhay mo na i-enlighten ka ni universe. Kasi kaya nandito si Vine. Gigisingin ka niya. Ay sana magtuloy-tuloy, no? Kasi andito rin si June. And someone is behaving stupidly, pwedeng ikaw ito or someone is connected sa'yo, kung sino man siya, na hindi maganda yung situation, kaya nandito rin si Lightning, kaya be patient, no? Pwedeng itong tao na to magiging blockage mo or tao or sino man siya no sa buhay mo na hindi magiging good term, hindi magiging maganda yung outcome or yung situation. Yan, you need to be very careful. Kung sa pera yan, pag-isipan mong maigi, tama, mali, advantage and disadvantage, okay? Kasi you will be sorry at the end. Kung sa mga tao yan, ganun din. No? Be calm, patient, at siya sa atin maigi. Nandun sa point na yon. And we have the May. May, baka may kakilala ka na May kasi birthday mo rin is May. Diba? Yan. And baka may kakilala kang May or may mga kakilala ka pa na birthday is May. Also, this is a 5 days, 5 weeks, 5 months. No? Or maybe by the last May or sa next year of May, pwedeng nandun sa point na yon, or maybe in the days, weeks man yan, changes is coming. Ibig sabihin, mas makakaramdam ka ng good flow this time sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, ano eh, alam mo yung point na yun, kasi andito si June, ibig sabihin, you need to protect yourself, wag bahala ng situation, kailangan mong magsiyasat, mag-alam, aralin, alamin, ganyan. Don't go to the flow, ang sinasabi dito, you need to protect yung sarili mo, trust your intuition, di ba? Sa iba sa inyo, baka may mga pagpunta sa lugar na may cherry blossom or sakura something connected kayo, mga ganyan. Kung anong bansa yan. Hindi ko alam kung ano yung mga bansa, ano eh. Japan, Korea, US, Hong Kong. Ano ba yung mga may cherry blossom? Canada? May cherry blossom. I don't know, hindi ko alam kasi wala akong alam sa Canada talaga. Basta kung ano yung mga, o kaya, pwedeng ikaw is malapit ka sa lugar na may ilog, o kaya taga-probinsya ka, o kaya naman is malapit ka sa may mga lugar na may mga bulaklak, or cherry blossom, no? Pwedeng nandun sa point na yon. Or pwedeng na magkakaroon ng mga bakasyon, or traveling situation, no? Pwedeng nandun sa point na yon. And also, pay attention to your finances. Naku, dito nga, mag-ingat ka sa pera mo. Kanina ka pa wina-warningan, oh. Protect your money. Ibig sabihin, wag lang palabas lahat.
No? Dito kasi palabas lahat. Huwag palabas lahat kasi you will be sorry at the end. Huwag ka lang go, go, go. Pag-isipan mo rin maigi. Talaga. Yan. Maaring this August, mas magpe-pay attention ka ngayon sa pera mo. Sa trabaho mo, sa pera mo, sa stability mo. Ganyan. Mas magkakaroon ka ng concern. O kaya kailangan mo talaga magsiyasat dyan. Okay, we have the gay well involvement with the law. Maaari ba sa inyo you're involved when it comes to a law? Pwede na doon sa point na yun. Or mga justice, o may mga gusto kayong mahustisyahan na situation. Sa iba naman, is nandun yung point nito, baka may mga problema kayo talaga sa pera, finances, o kaya mga territorial, bahay, lupa, mana, papers, documents, pwedeng nandun sa point na yun kasi andito si money involved, diba? Kung saan aspeto ng buhay mo yan, mga papers and documents, and then iba sa inyo is kung may mga kukonek sa inyo related ang pera, mag-ingat kayo kasi ito sitwasyon na to hindi to maganda. Ibig sabihin, or pangloloko to, pandaraya, pangliling lang, mga tuso. No, and you will be sorry at the end. Ibig sabihin, talaga. Ingat na lang kayo, di ba? Tsaka syempre, we come sa vine, tsaka sa giver kasi, tama mo yung mali mo. May mga bagay na dapat aksyonan. May mga bagay na kailangan ng i-correct. No? Nandun sa point na yon. Kasi andito si Vine, andito si Manny. Sa sarili din, ganun din, kung sa self nyo yan, syempre mag-pay attention din kayo sa sarili nyo. Value yourself, alagaan nyo kung may mga nararamdaman kayo, tamang inumin, tamang pagkain, gawin dito, kasi at the end, you will be sorry. Kailangan mas damihan mo yung gulay, prutas, o mga makakagod na makakagod sa katawan mo, ingat ka na lang din, ano? Basta, andun yung point na make right decision in life. Mga tamang desisyon, gawin nyo. Energy dito. Okay, when it comes sa iyong energy, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka daw na iniisip. Yan, pwedeng iniisip mo yung pera mo, pwedeng iniisip mo yung sarili mo, pwedeng iniisip mo yung stability mo, pwedeng iniisip mo, may mga bagay ka daw na iniisip. Pwedeng may mga iniisip mo na gusto mo i-pursue, ganyan, iniisip mo yung mga yung mga gusto mo i-let go, tapusin, ikat sa buhay, ganyan. Pwedeng na doon sa point na yun, o iniisip mo yung mga taong nasa paligid mo, ganyan, yung mga taong mahalaga sa'yo, sa iba sa inyo, baka naman iniisip mo yung responsibility mo sa buhay mo. Sa iba ganon. And also, yung energy ng iba sa inyo is, alam mo yung point of burden. Siguro merong mga burden situation or you have a duty na dapat mong gawin sa buhay. Nando sa point na yon. Ang sinasabi dito, kumbaga is, may mga bagay na kailangan itama, may mga bagay na kailangan i-pursue, or sa energy mo kasi it's more on thinking. Ako nakikita. Pero ang sinasabi kasi dito, nasa sayo daw yung susi. Nasa sayo yung susi ng sitwasyon. If you want to fulfill success into your life, umasa ka na magsasucess yun. No, yun nga lang, may mga dapat ka lang talaga i-let go. Na dapat i-let go at i-cut sa buhay mo. No? Na doon sa point na yon. Sa energy mo is, ano naman yung confident na nakikita ko dito or merong sitwasyon na parang inaasahan mo na magaganap yun o mangyayari. Nando sa maybe nasa iba sa inyo is you pray something. Diba baka may mga pinag-pray kayo na ganito, ganyan, ganyan. Pwedeng na sana matapos yung problema ko, sana ganyan, sana ganun, sana maging stable na ako. May mga pinag-pray kayo, kumbaga, nando sa point na yon. Magkakaroon din na maaari mga opinion o pagpapayo na magagaling ito sa isang taong mas matanda sa iyo or sa iba sa inyo isa-isang babae. Or pwedeng magulang yung iba. Yun. Baka may kakausap siguro sa iyo. Parating kahit ito. Or ikaw ito sa kanya. Parating kahit ito. Ay, devil oh. Ingat kayo sa pera nyo, ha? Same cycle, ah.
Parating. Iwasan nyo magsugal. Yung mga may na tao nagsusugal. May taong hindi marunong mag-control sa pera. May tao na sinungaling. May taong may dark thought pagdating sa pera. May bad habit. Parating. Ano Chang? Anak! Okay, parating sa iyo. Bakit? Nang ginagawa si mami? Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo is you will back from the basic. O balik ka daw mula sa simula. From the top, from the zero, from the beginning. Ang sinasabi. Ano ba ibig sabihin nun? Halimbawa, bayad ka na sa utang mo. O kaya magsisimula ka ulit mag-ipon. O kaya naman is magsisimula ka sa trabaho mo. O kaya naman is single ka na. Di ba? Nagkahiwalay pala. Walang yan. O kaya naman basta there's a new beginning happening to your life. O kaya naman is you will back from the basic. Or you need to back from the basic. Parating din sa iyo, di ba nag-aapol yung mga anak ko, yung mga braha, nagtapunan. Yung mga bata na ito. And then parating din sa iyo, ang nakikita ko sa iyo is may lungkot. Hindi ko alam bakit, pero may lungkot ka na mararamdaman. Either ito is sa pera, lungkot or disappointment ito. Either ito is sa pera, trabaho, or stability. Sa iba naman sa inyo is may mga ide-daydreaming ka daw. Daydreaming, fantasizing, may mga wishful thinking na gusto mo, na nagkakaroon ka na ng mga plano, o may mga bagay ka na gusto mong pukusan, gusto mo na mag-save ng money, ganyan, or nagkakaroon na ng enlightenment sa iba sa inyo, pwedeng nando sa point na yun, na mag-save ka na ng money, yun. And you try something new sa iba sa inyo. May itatry ka daw na bago. Either you try new path, or you're trying something, may itatry ka raw. Sa iba naman sa inyo is may mga i-withdraw ka na, mag-escape ka na, o may i-let go, or you walk away with something. Pwede rin ito sa iba is may tao na magkakaroon ng distance sa iyo. May taong magpuput boundary siya or tatalikuran ka or magdi-distance. Pwede ikaw ito or someone, di ba? Pwede nahan doon sa point na iyon. Sa iba naman sa inyo, parating sa iyo is may aaralin ka. Hindi ko alam parang iba sa inyo may aaralin ka, pag-aaralan ka, o aalamin mo. Kasi andito rin si Vine, no? Sa iba sa inyo. May sisiyasatin ka, ganon. May mga bagay daw na pinag-iisipan mo na gusto mo ma-develop o i-develop. There's a new beginning happen to your life, nagkakaroon ng plano, and handun din yung point na may hinihintay yung iba sa inyo, handun din yung point na may mga kailangan i-discover or may mga i-discover ka na situation, magkakaroon sa iba ng preparation or you need to prepare or magkakaroon ng mga options in life. Sa iba naman sa inyo, you don't know how to proceed if you take it action or not, or deciding to stay or you want to go. Kumbaga, personal power ito, no? Personal mo na ito. Na andito rin yung point na kailangan yung may mga recovery, no? Or needs to recover. Kasi sabi dito, focus, patient, strength, control, yun ang sabi. Either sa pera ito or sa sarili. Physically, emotionally, spiritually, yun ang nakita ko dito. Magkakaroon ka ng connection sa isang taong mas bata sa iyo. Kukonek siya sa iyo. May pag-uusapan kayo related to valuable things or pera. Yun. Nakito. Yun ang nakikita ko dito. Hoy, mag-ipon kayo ng pera. Anak, tabi muna. Diba dito, kung ano man yung hinihintay nyo, mangyayari naman siya. Dapat iwasan. Anak, Lumene, Taurus, dapat iwasan. Anak, manghuhula ka na rin. Magta-tarot reading ka na rin. Wala na, talo na si mami. Ayan.
magaling ka kaya. Alam nyo, itong dilaw ko, magaling to mag-predict. Tatawa ako dyan. Minsan kakausapin ko yan. Umuoo kasi siya, kasi tinuturuan ko yan eh. Nakuulan ngayon. Tapos oo siya. Anong ano, tapos kapag maglilindol, eto active to. Eto walang pake. Si puti, bahala ka mami, sabi. Itong puti, grabe, sobra. Ang galing talaga niya. Kasi minsan sa kanya ako nagtatanong, may pupo, di ba? Sabi ko sa'yo, walang pakialam tong puti kasi pupo, kung saan saan. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. O, yun na nga. Okay, iwasan mo. Syempre, yung imagine ka lang ng imagine tapos wala ka namang ginagawa. Wala ka namang ina-action. Diba? Imagine pa more. Muni-muni pa more. Ganun. Diba? Tapos wala ka namang action. Ano yun? Saan yun? Iwasan mo, syempre, yung loss of control ka. Ibig sabihin, when it comes to loss of control, hindi mo ma-manage yung sarili mo. Hindi ka magkaroon ng pag-manage, hindi ka maroon ng control sa sarili mo, sa kung saan aspeto ng buhay mo yan, sa mga decision mo. And you need to see the fact of situation. Kailangan mo makita yung katotohanan ng sitwasyon. Tama, mali, o hindi. Nando lang sa point na yon, di ba? Kailangan mo alamin, kailangan mo siyasatin, di ba? Kung may mga bagay na kailangan i-let go, ikat, na doon sa point na yon. Iwasan mo yung mga taong matampuhin o being matampuhin, iwasan mo yon. Siyempre, yung mga tao na pretending, kumbaga mapagpanggap, o ikaw mapagpanggap ka, iwasan mo rin yun. Mga taong narcissist, iwasan mo rin. O being narcissist, iwasan mo. Mga taong mapanglinglang, hindi makatotohanan, or being you, ikaw, iwasan mo yun. Iwasan mo syempre yung magkaroon ng sitwasyon na pwede ka ma-stagnant doon. Yung ma-stuck ka doon. Iwasan mo yun. No, iwasan mo yun. Yung magkaroon ka ng mga pagpapaliban sa buhay. Kung pwede naman na ngayon, bakit mo pa gawin ngayon? Ano ba yung different ng ngayon, bukas, ganyan? Depende lang kung mag-apply ka ng trabaho, Sabado, Ilonggo, wala naman talagang open nun, di ba? Yan. Siyempre, think wise din naman din, ano, isipin, gamitin mo rin naman yung intelligent mo and yung wisdom mo, yung karunungan mo, di ba? And siyempre, yung situation nyo, sabi ko pagpapaliban, di ba? Yung situation na kung may mga tao na, o may mga sitwasyon na maloloko at malilinglang ka at madadaya ka, umiwas ka na. Tumakbo ka na at tumalikod ka na. No? Nando sa point na yung mga chismis, gumawa ng chismis, makisawsaw sa mga ganon, mga taong masungit, mga taong wala sa katwiran, mga sinungaling, kung ikaw ito, iwasan mo, mga taong mapanggawa ng chismis, o ikaw ito, iwasan mo rin, mga taong judgmental, kung ikaw ito, iwasan mo rin, makisawsaw, pinakaisa yun, isa rin yun, syempre. O ikaw, baka naman ikaw yung founder, di ba? Iwasan mo. Iwasan mo yung mga tao na medyo harsh yung salita, ganyan. Yung mga click-click na mga link-link, ganyan, iwasan mo. Kasi, alam niyo naman, nandiyan si Gavel, di ba? Baka ma-scam kayo, maloko kayo, madaya kayo, yung mga malinglang kayo, ingat kayo. Ingat talaga kayo. Okay, yung mga bobolahin ka, ganyan. Yan, nasa iyo naman yan. Kaya nga sabi ko sa iyo, di ba, you need to see the fact. Kailangan mo makita yung katotohanan ng sitwasyon. Give your effort and hard work din, di ba? Huwag yung bahala na situation. Magbigay ka din ng effort. Mag-focus, commit yourself. Give your hard work, i-masterin mo, practicein mo, aralin mo, i-develop mo yung mga dapat na i-develop. Ganyan. Ganun ang gawin mo, ha? Physically, emotionally, spiritually, business, pera, stability, kung ano man yan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Okay. Kung single ka, isa, dalawa, pero parang both sila makasarili. Kasi puro pera yung lumabas. Ingat ka na lang, baka mapaamo ka nito. Diba? Ingat ka na lang. Kasi baka papasok ka rin sa option
Or ikaw yung gumawa nito, ha? Wag ikaw yung gagawa nito. Kasi, syempre, alam niyo naman ang buhay, karma is real. Okay? Sa mga nagkahiwalay, yes, nagkaroon na paghihiwalay kasi naging hot and cold na rin yung connection, Kumbaga, hindi na nagkasundo, nagkaroon na mga disagreement, hindi na wala, as in, the loss of control na rin kasi yung situation. Pwedeng hindi rin kasi ikaw yung kausap niya, May mga kausap din siya or may kausap din talaga siya. Devaluing naman, nag-value naman din siya sa'yo. Yun nga lang, syempre, dumating yung sadness, disappointment. Yun ang nakita ko sa ito. May mga situation din kasi na hindi niya talaga sinabi talaga sa'yo. Pero alam mo, kahit na nagkahiwalay kayo nitong tao na to, or ikaw ito, vice versa, still holding ka pa rin niya kasi they still spying you. Either sa iba sa inyo, titingnan niya yung social media mo, o nagtatanong-tanong siya sa mga kakilala nyo, kung meron man, di ba? O kaya nagsisik siya ng information with the Vine. Yun ang nakikita ko dito. Yun. Sa iba naman sa inyo is, pwede na nakakausap kayo sa iba sa inyo, no? Yan. Pero they want to talk to you, kumbaga. Nandiyo pa rin naman yung value. Yung iba dito kasi gusto man niya kontakin ka, either ini-ignore mo siya, or ini-ignore ka niya, or bilak ka niya, o bilak mo siya. Pwedeng na doon sa point, o kaya naman pwedeng na doon sa point na gusto man niya kumunik, hindi niya alam paano. Tatawagan ka ba niya, ite-text ka niya, hindi niya alam. May kaba or takot. Hoy, bata, kung sa may mga, dito anak pa ba, sa may mga third party relationship, siguro sa ngayon naghahanap ka talaga ng information kung totoong may kausap siya, meron naman talaga dito sa sitwasyon. Kasi may mga time na mapapansin mo, kasi meron siyang pag-iwas na ginagawa. Tapos, mararamdaman mo to kasi, alam mo yun, yung parang either paulit-ulit ito or pabalik-balik yung sitwasyon or mararamdaman mo talaga something keeping sa situation. Tapos, mararamdaman mo kasi parang may pag-aamo na sitwasyon. Well, choice mo na yan, di ba? Alam mo naman gagawin dyan. Sa iba naman sa inyo, kung wala kayong third-party relationship, may mga time daw na hindi kayo magkakaunawaan. Siguro, marami kasi ibig sabihin. Pwedeng sa oras, pwedeng sa pag-uusap, o pwedeng magkakaroon ng salungatan. Pwedeng nga doon sa point na yun. But still, you feel at peace dito sa tao na to. Hindi pag-value, pwedeng LDR yung iba. Sa iba kasi, may gustong sabihin yung isa ikaw or siya, pero hindi niya masabi. Yun ang nakikita ko dito. Siguro ini-evaluate niya pa, maaaring ini-evaluate niya pa bago niya gawin, o desisyonan, o i-pursue, or sabihin sa'yo, pwedeng nando sa point na yun. But still, they keeping you sa sinasabi dito, handun naman din yung patient ng bawat isa, or ikaw ito, handun yung compassion ng relationship, handun yung focus ng bawat isa, at nagkakaroon din ng controlling situation sa relasyon. Siguro ang magiging kalaban nyo lang dito, either oras o yung mga sitwasyon na hindi nyo pwedeng mapagkaunawaan. Ganon. Or pwede rin kasi isa sa inyo, makumpronta. Alam mo yun? Asa ka nang galing? Anong ginawa mo? Anong ganito? Yung mahilig bang kumpronta. Pwedeng isa sa inyo ganon. Masiyasat. Yun, hindi ko maano kung ano yung in other words Money and trabaho. Money and trabaho ni Taurus. Okay, when it comes sa mga walang trabaho dyan, sa mga walang trabaho, ang sinasabi dito is be responsible kasi may mga opportunities naman daw na darating. At matatanggap ka naman daw. Yun ang sabi dito. So may mga trabaho naman, baka din na, iba sa inyo, napapagod kayo, no? Baka medyo may pagod ako nakikita sa iba sa inyo. Pwede may mga, sa trabaho nyo siguro may mga pananakit o nananakit na mga kaso-kasuan, but kalamnan o ano man yan, buto-buto. O ano man yung mga pananakit sa inyo. Kung sa kasamahan mo naman sa trabaho, syempre, may mga tao na hindi maasahan. May mga tao na hindi makatotohanan. Syempre, nahandun yung point na yon, no?
Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, ang bigat ng responsibilidad nyo, no? Na nakaaklang sa inyo. Yun. Sa pera mo naman, yes, there's a blessing coming pagdating sa pera mo. Sa nakikita ko sa dito, within the 3 days, 3 weeks, 3 months, o may mga bagong opportunities, bagong idea, bagong project, or sa iba naman sa inyo, is magkakaroon ng abundance. Tandaan nyo, abundance ha, nasaan paliwanag ko na ba kanina. Basta yun, abundance is the quantity and supply na nare-receive natin, okay? Yan. And also, handin yung iba dito is development. Yun, pagdating sa pera. Kumbaga may kasiyahan, may mga ikasisiya. Yan, kumbaga there's a reward and success dahil sa effort na ginawa mo. Yun ang sabi dito. Ako nakikita sa isa. Ba sa inyo may bibilin ba kayo? Yan. And syempre sa pera mo daw, discipline ha, discipline. Ang kailangan mo daw magkaroon ng disiplina. Hindi porket may hawak ka na pera, go, go, go. Okay? Kailangan ng disiplina. Ganon din sa sarili. Kailangan pahalagahan, mahalin ang sarili. Siyempre, value the person who value the things. O yung anong meron ka, i-value mo. Kasi hindi mo alam kung hanggang saan yan. Okay? Nasa sayo rin din naman yan. Yan. Sa iba sa inyo, yun nga, may mga kasiyahan, development, renew, or kailangan magkaroon ng renewal pagdating sa pera. Yun. Pero may blessing na darating sa'yo. Arigato naman, God bless.